Sabi ni Jinggoy Estrada, may ghost project na noong panahon ni Villar sa DPWH. Sinong Villar yan na tinutukoy? Yung tahimik lang ho, mga bossing. Yung bata ni Duterte, mga kababayan, bakit wala silang ginawa? Alam na pala nilang ganyan, no? Alam na nila nung panahon ng dating Pangulong Duterte, yung mga ghost project, yung mga ghost flood control, etc. Lahat-lahat. Ba't walang ginawa? Bakit kailangan umabot pa dito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos? Di kung sana doon pa lang inaksyonan na yung mga yan, hindi na po sana hindi na po sana maraming pera ang nawala. Di ba? Baka natutulog o baka dahil bata-bataan nila yung mga kurakot. Sinasabi ng mga DDS, naku si Bongbong Marcos talagang ayan, tingnan mo, kurakot ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero sa lahat po ng nakikita natin, sa panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, eto talagang umaaksyon, kumikilos. Mismong ang Pangulo na nga po ang mismong pumupunta doon sa mga hinihinalang mga flood control na hindi tinapos ng mga walang yang mga kontraktor. Di ba? Si Mark, tahimik lang. Hanggang ngayon tahimik doon sa bumagsak na tulay. Alam niyo po, mga kababayan, kaya hindi ako uma-agree doon sa sinasabi nila na weak na Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Lahat binabangga Kahit nasabihin mo pang bilyonaryo ka, kahit nasabihin mo pang mayaman ka, sorry, kung merong reklamo sa'yo, kailangan mong sagutin iyan. Kung merong nagreklamo sa'yo, kagaya ni Kibuloy, bilyonaryo na yan. Di ba? May kingdom nga yan Pero nagsusumiksik doon sa loob ng rehas. May nagreklamo, may reklamo. Pinag-aralan yung reklamo, may basehan yung reklamo. Ayun, arestado si Kibuloy. Mga bilyar mga kababayan, tingnan nyo naman, di ba? Mismong sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, ano sabi? Yung mga gripo na hindi nararating ng mga tubig, sino po ba yung mga pinag-aanoan doon? Pinatutungkulan. Di ba po mga bilyar, itinapat pa nga po yung lente ng camera doon sa anak na si Camille Villar. Di ba? Eto naman. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, yan po talagang ginigiba at hinahagilap yung mga kurakot sa pondo ng bayan na imbis na sana makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino, hindi. Napupunta sa bulsa ng mga magnanakaw na ito. Biruin nyo mga bossing. Biruin nyo po. Gagastos ng napakalaki. Billion, million, million. No? Yung kanilang mga ginagastos. Pagka kumakampanya. Pagka election. Ano isipin natin mamamayang Pilipino to? Bakit kaya gagastos ng pagkalaki-laki nito? Tapos kakarampot lang. Yung sinasahod nila, 300,000. Di ba? Paano babawiin ito? Kasi mga boss chief mo, sir, karamihan ng mga tumatakbo, ang ginagawa lang para proteksyonan yung kanilang mga negosyo, para proteksyonan yung kanilang pangalan, para proteksyonan kung meron man silang mga illegal na ginagawa. Ganun ang katotohanan sa Pilipinas. Mukhang madaming naproteksyonan yata ang dating Pangulo nung panahon nung siya ay nanunungkulan. Kasi ngayon lang nabubuko, ngayon lang nakikita nung panahon nila, ang tahimik. Wala. No? Ni walang mga ganitong mga pagsisiyasat, mga investigasyon, etc., etc. Pagka nasilip mo sila, pag nasilip mo, nako, pag sinilip sila ng COA, oy, ganito, ganyan, pagagalitan ng COA. Mayayari pa yung mag-audit. Mukhang bumait si Jinggoy kundi siya ang next na imbestigahan ng gobyerno
ni PBBM kapag ka nabwisit sa kanya, sabi ni Ma'am Neng Gigi. Ay, ako, mga kababayan, kaya ako, unang-una, kaya nasa vlog ako, kaya nandito ako, gusto ko muling bumangon ng Pilipinas, muling makaangat ang Pilipinas, no? Imulat ang mga kapwa natin Pilipino doon sa makita nila kung ano ang nangyayari talaga. Makita nila kung ano yung mga pakay nitong mga tumatakbong mga senador, tumatakbong kongresista, tumatakbong mga politiko, no? Para sa mga susunod na mga panahon, pagka nagkabotohan na ulit, alam na nila kung sino yung mga hindi iboboto, alam na nila kung sino yung mga dapat iluklok, mga bossing. Isa pa, si Roque, munti ka na tayo niyan, yung panahon ng Uniteam. Di ba? Binoto ko ba si Roque? Alam ko si Roque, tinanggal ko, tapos Sorry, tinanggal ko si Roque doon sa aking balota, tapos ipinalit ko si Robin Padilla. No? Aanga-anga din ho ako nun, mga kababayan eh. Aanga-anga din ho tayo, mga kababayan eh. Nung panahon na yun eh, noong 2016. Pero yun lang naman. Yun lang ho, mga bossing. No? Robin Padilla, nalusutan tayo. Ngayon no, eto, mabilisan na lang po nating isama itong topic na ito. No, mukhang umiinit po yung sagutan na Magalong, mayor ng Baguio City, at si Richard Gutierrez ho, mga bossing. Oh, Baguio City, Congressman Richard Gutierrez. Baguio City, Mayor Magalong, ikinadismaya ang mga pahayag ni Leyte Representative o Leyte Congressman Richard Gomez, mga kababayan. O bakit daw ho? Kasi sabi dito, no, pumapalag kasi si Richard Gomez. Na wag naman daw lahatin. Unang binatikos ni Congressman Gomez ang isang alkalde ng isang syudad na umano'y naglabas ng korupsyon issue laban sa mga mambabatas na umano'y may kaugnayan sa flood control anomalies. Iginiit ni Gomez na ginagamit ng naturang alkalde ang mga alegasyon ukol sa korupsyon para lamang maisulong ang kanyang political agenda habang nasisira ang lahat ng mga mababatas dahil sa kontrobersya sa korupsyon. Katwiran ng kongresista, dapat na munang unahin ng alkalde ang mga issue sa kanyang sariling syudad bago makisawsaw sa issue ng mga flood control at infrastructure projects. Naku, kung may ganyan, ano? Asa na yan? Unahin yung kanyang syudad. Hindi, saka sa akin ho, mga boss chief amo sir, kapag kayong ganyan, no, may sinasabi kang, eto may mga katiwalian, may mga ganito, ganyan, lagi nyong baback upan ng ebidensya agad-agad.